Handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Buksan natin ang ating Biblia sa John 14, verses 1 to 3. Sa English, NIV, basahin muna natin ito. John 14, verse 1 to 3. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Sa Tagalog, sa Filipino, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Hallelujah! Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Itong ating binasa, mga kapatid, ay isa sa mga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol bago matupad ang dapat maganap na kung saan siya ay pagkanulo, siya ay pagbibintangan, parusahan, at mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, nung sinabi niya to sa kanyang mga alagad, sila ay nag-alala dahil inisip nila for almost 3 years nakasama nila ang Panginoon, ngayon parang naghahabilin sa kanila ang Panginoon. Sabi niya, balang araw, mawawala ako, hindi nyo na ako makakasama. No? Pero, ganun pa man, babalik ako. No? Kukunin ko kayo at ang lahat ng mga nananalig sa akin. Kaya nga sabi ni Lord, manampalataya kayo sa akin. Minsan nakakatakot no yung mga leader kapag sila ay nagsasabi na aalis. Nung nakaraan, nanood kami ng documentary, di ba, ng World War II na giyera. Alam natin, di ba? Na nung World War II, sinalakay tayo ng mga Hapon. At sa sobrang dami at lakas ng kanilang puwersa, napilitan na ang mga Amerikano na narito sa ating bansa nung panahon na yon ay umatras, sumuko, kasama ng mga Filipino na nakikipaglaban, kasama nila, sila ay umatras. At habang umaatras sila, parang nakikita nila na parang matatalo tayo, na overwhelmed tayo sa mga kalaban, sabi ni General MacArthur, aalis muna ako. Tama ba? Alam niyo ba yon? Pero sabi niya, I shall return. Alam niyo ba yung story? World War II. Kung ikaw siguro yung sundalos, nakita mo na yung general natin umalis na, ano gagawin natin ngayon? Di ba? Paano natin dedepensahan ang labanan? Nung nakita namin sa documentary na gano'n ang nangyari. Hanggang sa, nung wala na nga ang kanilang leader, kanilang highest official, tuloy-tuloy na yung kanilang pagkatalo. Of course, wala nang supply, bumaba na rin yung moral nila. Kaya nga nangyari yung tinatawag nating death march. Di ba? So,
daang kilometro ang nilakad ng ating mga World War II veteran. At marami sa kanila ang namatay. No? Kaya dito ganun din, nag-alala yung mga believers o yung mga apostol ng Panginoon. Paano tayo? Di ba? Paano tayo pag wala na ang Panginoon? Sabi ni Lord, hindi niyo ako masasamahan ngayon. So sabi niya, katulad ng sinabi ni MacArthur, I shall return. Babalikan ko kayo. Kaya nga, sabi ni Lord, I will come back. Babalik ang ating Panginoong Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, babalik ang ating Panginoong Jesus. Nakakalungkot lang sa culture na meron tayo ngayon. Marami nang nagtuturo. Sabi nila, hindi naman babalik si Lord eh. Or hindi na. Marami nang bumabaliktad ngayon sa aral ng Bible. Alam natin, maraming Christians, we believe in the rapture. Pero nowadays, marami nang nagtuturo na rapture, hindi yan mangyayari. Diba? Hindi na yan magaganap. Kasi sa unang-una, wala yan sa Biblia. Diba? Hindi natin mababasa sa Biblia yung salitang rapture. Oo nga, wala sa Bible. Hindi natin mababasa yung word na rapture. But the teaching of the rapture is in the Bible. Clear. Yung doctrine ng rapture ay klaro sa Biblia. Katulad ng, hindi natin mababasa yung word na Trinity sa Bible. Tayo ay Trinitarian, mga born again. Hindi natin mababasa yung word na Trinity, but the doctrine of the Trinity is clear in the Bible. Nandun yung doctrine, hindi pwedeng maliin, hindi pwedeng ibahin, o hindi pwedeng itanggi. Maraming salita na wala sa Bible na ginagamit natin ngayon. For example, Christianity. Wala kang mababasa sa loob ng Bible na Christianity, pero ginagamit natin. Christianity ang tawag sa iba-ibang paniniwala na nananalig kay Kristo. Christian nasa Bible, pero Christianity wala. Discipleship, wala kang mababasa sa Bible, pero disciples meron. Pero hindi ibig sabihin na wala doon, o hindi natin mababasa, itinatawag nilang letra por letra, hindi na natin paninindigan at hindi na natin paniniwalaan. Amen? Katulad ng Bible. Salitang Bible, wala sa Bible. Hello? Hindi natin mababasa yung Bible, pero naniniwala tayo sa Bible. Kaya, hindi katanggap-tanggap na sabihin ng mga taong hindi naniniwala sa rapture, na walang rapture dahil hindi mababasa sa rapture, sa Bible ang rapture. But in fact, the doctrine, the reality is there. So ano ba itong rapture? By the way, ang pag-usapan natin, pamagatan natin, the rapture of the church. Ako'y nalulungkot kasi marami ako nanonood, nakikita, napapanood. Even mga prominent teacher ng Word of God, na hindi sila naniniwala na muling babalik si Jesus. Or siguro noon naniniwala sila pero ngayon hindi na. Saan ba nanggaling tong salitang rapture? The rapture is the term used from the Latin word, anong ibig sabihin? Meaning, a carry off, a transport. Yan ang ibig sabihin ng rapture. Or, snatching away. Yung concept nito is carrying off, kinukuha, pataas. Kaya nga, ito ay clearly na tinuturo ng Biblia. Sa Filipino, sabi dito, ang rapture o ang pagdagit ay isang pangyayari kung saan kukunin ng Diyos ang lahat ng mga nananampalataya sa lahat ng dako ng mundo upang bigyang daan ang kanyang matuwid na paghatol
na ibubuhos sa mundo sa panahon ng 6 na taon na paghihirap. So yung rapture, we believe, according to the Bible, ito yung sabay-sabay na pagkuha ng Panginoon sa mga naghahantay sa Kanya. Kung you don't believe in the rapture, huwag kang mag-expect na masasama ka doon sa kukunin ng Panginoon na sinabi ng Biblia. Kaya, napakadelikadong theology, eschatology, ng paniniwala na wala ng rapture. Bakit? Kasi sasabihin ng mga Christian, mag-ano muna ako. Petiks-petiks muna ako sa paglilingkod. Balik na lang ako sa Panginoon pagka may edad-edad na ako. Kasi wala naman palang inaabangan eh. Hahantayin mo lang pala na mamatay ka dito sa mundo para makapunta ka sa kabila. Ganun ba yun? Eh di marami yung mga hindi, okay lang na wag kong ituwid ang buhay ko. Wala naman pala akong paghahandaan. Wala naman pala akong aabangan. Di po ba? Kaya, sabi ng Word of God, anong sabi ng Panginoon? Sa kanyang banal na salita, babalik ako, kukunin ko kayo. Ang Panginoon ba ay nagsasabi lang doon sa mga present na mga disciple o apostol na kausap niya? Hindi. Ang kausap ni Jesus ay ang lahat ng mga nananalig sa Kanya kahit sa henerasyon natin ngayon. Bakit ang Biblia ba ay ginawa lamang para dun sa mga apostol na present nung panahon na yun? Ba't kailangan pa nilang isulat kung para sa kanila lang yun? Kung hindi, ang salita ng Diyos ay para sa atin na buhay pa ngayon. Kaya nga ito yung sabi ni Pablo sa pagbabalik ng Panginoon. Sa 1 Thessalonians 4:13-18. Sabi niya, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Verse 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang katuruan ng Panginoon na sinabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Diba nakita natin? Kaya nga, ang born again, kahit mamatayan ng kamag-anak niya na born again din, na tapat na naglingkod sa Panginoon, hindi tayo sobrang nalulungkot. Kasi alam natin, makikita natin sila muli. Amen? Ito yung nagpapatunay. Na pag dumating yung panahon na yon, yung mga mahal natin sa buhay, nakasama nating naglingkod sa Panginoon ng tapat, kahit nauna sila sa atin, bubuhayin sila muli ng Diyos. In fact, sila muna bago kukunin yung mga buhay pa. Verse 16, patuloy tayo. Sa araw na iyon, kasabay na malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Anong unang mangyayari? Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pangalawa, verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa na natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Siguro marami magsasabi, Pastor, nakakatakot yun, multo na yun na. Patay, di ba? Buhay. Yung mga spirito ng mga patay na nasa kamay ng Panginoon, babalik sa kanilang katawan. At yung katawan nila, kahit buto na lang sa libingan, ay itatransform ng Panginoon. No, mahiwaga, no? Ngayon, pag naghukay tayo, yung labi ng mga kamag-anak natin na mananampalataya kay Kristo, nandun pa ngayon. Kasi hindi pa nga bumabalik si Jesus eh. Pero once na bumalik na siya, pag hinukay mo yun ulit, wala nang lamang mga bangkay yun. Kung sila ay
faithful sa Diyos. Wala nang may iwang bangkay doon. Kahit hindi naman ginalaw yung libingan. Wala nang labi, wala nang buto. Bakit? Kasi bubuhayin muli. Katulad ng nangyari kay Jesus Christ. Kaya nga nung nabuhay muli si Jesus, yung body niya wala na doon sa tomb, sa libingan. Kaya marami nagsasabi, nasan yung, hindi totoo na si Jesus Christ nabuhay muli. Hindi totoo, sinungaling yun, gawa-gawa lang yun ng mga apostol, gawa-gawa lang yun ng mga disipulo niya, ng mga tagasunod niya, na muli siyang nabuhay. Eh ang tanong, nasan yung katawan? Kung hindi muling nabuhay si Jesus, ilabas niyo yung katawan ni Jesus. Kasi yung bangkay niya sigurado nandyan. Imposible naman. Noong unang panahon, bantay sarado. Bawat kilos, alam nyo. O eh bakit? Alam natin yung story, di ba? Nakita nga nung mga guard kung ano nangyari. Pero sabi nung mga Pariseo, huwag nyo sabihin yan. Sabihin nyo, binayaran kayo. Sabihin nyo, ninakaw yung katawan ni Jesus. O, tinan nyo. Yun ang gusto nilang palabasin. Pero dahil walang bangkay, kung totoong ninakaw yun, edi sana nahuli sino nagnakaw. Di ba? Nag-imbestiga. O sino nagnakaw? San linibing? O patingin nga. Hukayin ulit. Eh, para pala silang gobyerno natin ngayon, imbestiga ng imbestiga, walang nakukulong. Walang nahuhuli. No? May narinig pa akong joke yung presidente daw natin ngayon, pinakamalinis na presidente sa kasaysayan. Bakit kanyo? Kasi daw, magaling maghugas ng kamay. Biro lang yun, anong komedyante ha. Di ako may sabi nun. Sabi, idol kita, bakit? Ikaw ang pinakamalinis. Kasi magaling kang maghugas ng kamay. So anyway, ganun ang mangyayari. No? Kung paanong nabuhay muli si Jesus, ganun din. Verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay na natitira pa titipunin, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Yan ang sabi ng Word of God. Hindi pa yan nangyayari lahat. Nandito pa tayo ngayon eh. Kasi pag nangyari ang rapture, hindi yun maitatanggi sa buong mundo sabay-sabay. Kaya, pwedeng maging trahedya. Bakit? Kasi kung mananampalataya yung piloto ng airplane, mawawala siyang bigla doon, mawawala ng piloto, magka-crash yung plane. So, ibig sabihin, yung event na yan ay sabay-sabay na mangyayari. Hindi pa yan nangyari ngayon. Marami nagsasabi, nangyari na yan noon. Hindi pa yan nangyari ngayon. At yan ang paraan ng Panginoon upang kunin ang mga mananampalataya na tapat na naghihintay sa Kanya upang magbigay daan. Tingnan nyo, sa puot ng Diyos dito sa mundo. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, hindi tayo nagtataka bakit yung world ay pasama ng pasama. Bakit yung immorality ninonormalize? Bakit pasama ng pasama yung mga tao, padilim ng padilim, yung mga ginagawa, korupsyon, pagnanakaw, lahat, kasakiman, muhi sa tao, pagpatay, dahil lamang sa hindi kayo parehas ng pananaw, ng prinsipyo, rapture muna upang magbigay daan sa judgment ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng faith na meron ka, na naniniwala ka sa rapture. Napakahalaga nun. Kasi yung physical body natin has been corrupted for the long time, na itong katawan natin hindi tatanggapin sa langit. Kaya kailangan mayroong rapture na mag-take place. Dahil sabi ng Bible, yung body natin, pag dumating yung rapture, kasama tayo sa rapture, dapat ipag-pray natin at dapat yun ang goal natin, yung body natin na buhay pa, itatransform ni Lord, papalitan ng incorruptible body. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 50 to 53, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman
at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo sa verse 51, isang hiwaga, sabi niya. Hiwaga talaga ito eh. Sabi ko nga kanina, yung mangyayaring ito, maraming hindi naniniwala kasi akala nila sobrang magical. Hindi ka panipaniwala. Kaya nga sabi ni Pablo, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay. Sino sinasabihan ni Pablo? Yung mga kasama niya ba doon? Silang lahat patay na. Hello? Wala nang nabubuhay sa henerasyon nila. 1,000 taon na ang lumipas mula nung nabuhay sila. Pero sino ang kausap dito ni Pablo? Yung mga buhay pa. Tayo yun, henerasyon natin. Sabi niya, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling mabubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok, itong nabubulok, namamatay, nagkakasakit. Pag hindi mo pinaliguan, mamamantot. Yan ang patunay na nabubulok yung katawan natin. Huwag ka lang maligo ng 3 araw, amuyin mo yung kilikili mo. Amoy patay na eh. Di ba? Nabubulok. Nabubulok ang ngipin. Nabubulok ang katawan. Ang organs natin, pag napabayaan, nabubulok. Lalo na pag namatay tayo, naaagnas yung ating bangkay, wala nang natitira, buto na lang. Sabi ng verse 53, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang ating katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda ng rapture kasi papalitan ng Lord. Kaya kung ikaw ay naghahantay sa rapture, kahit may sakit ka ngayon, may pag-asa ka na balang araw, mawawala yung sakit mo. Diabetes, may sakit ka ba sa kidney, sa liver, di ba? Ano pa? Sa heart, lahat ng mga tistis na sakit. Lahat ng nagtatapos sa hepatitis, diabetes, lahat ng may tis. Yung faith mo sa Panginoon, balang araw, papalitan ng Diyos ang aking katawan. Amen. Hindi na nabubulok. Amen. Gusto natin yon. Kasi ayaw ni Lord na magtiis tayo habang buhay. At kung sa paghahantay natin sa Panginoon, abutan tayo ng kamatayan, kasi hanggang doon lang talaga ang buhay natin, ano naman, bubuhayin naman tayo muli ng Diyos. Ganun pa rin. Kaya nga God will resurrect all believers who have died. Give them glorified bodies and take them from the earth along with the living believers. Una, yung mga namatay na mabubuhay, hahantayin si Lord. Pangalawa, sasalubungin natin ng mga buhay pa. Kung umabot na tayo sa pagbabalik ni Lord na buhay pa tayo. So yun ang isiniwalat dito ng Biblia, papalitan ng Diyos. Instant transformation. So kahit ano ginagawa mo, nagluluto ka or tulog ka nung panahon na yan, nababalik ang Panginoon, o nasa work ka, o nagdadrive ka. Kaya nga sabi ko yung event na yan, magiging kagimbal-gimbal yan sa sanlibutan eh. Kasi maraming sasakyan dyan na maaksidente, mababangga, bigla na lang mawawala yung driver. Yung piloto, sabi ko kanina, yung nagtitimon ng barko o ng bangka, sobrang trahedya ang mangyayari doon sa maiiwan. Pero doon sa makakasama, wala kaming paki dyan. Bye. Di ba?
Kaya nga sabi ng Bible lagi, huwag nating ibigin ang mga kayamanan dito sa sanlibutan. Yun yung turo lagi ng Lord eh. Yung trabaho natin, huwag natin yung sobrang mahalin na mawawalan na tayo ng panahon sa Diyos. Yung business natin na magiging cause yan na malalayo tayo sa Panginoon, hindi dapat. Yung trabaho natin, yung pag-aaral natin, hindi. Kasi lahat ng yan, darating ang panahon, iiwan natin yan. Hindi yan ang pinakamahalagang bagay. Hindi ko sinabing hindi yan mahalaga, pero hindi yan ang pinakamahalaga. Dahil ang pinakamahalaga yung makasama natin ang Panginoon. Kaya dapat walang makakaagaw sa priority natin. Yun ang ating Panginoong Hesukristo. Ang relasyon natin sa Kanya, ang pananalig natin sa Kanya. Kaya ngayon, team verse natin na binasa kanina, manalig kayo, sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya kayo sa akin. Yung faith kay Jesus ang mahalaga. First John 3 verse 2, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat nakikita o makikita natin kung sino talaga siya. Even si John, hindi lamang si Paul ang nagsasabi ng hiwaga na ito na mangyayari. Even yung ibang apostles, ito ang rini-reveal nila that Jesus will come back. Amen. Tapos ngayon maraming nagtuturo na hindi na babalik si Jesus. Anong hope meron sila? Alam nyo ba na dati mayroong mga believer na naniniwala na dapat alisin si Pablo sa Biblia? Alam natin si Paul, writer ng almost half ng New Testament, gusto nilang alisin si Pablo sa Biblia, si Paul, dahil dito sa teaching ni Paul. Di sila naniniwala. Kita niyo yan, daigdig. Gustong palitan, gustong baguhin para iligaw ang mga tao. At yun ang tinuturo ng ibang mga sekta ngayon. Wala na rapture, wala yan. Si Paul, ano yan, hindi dapat paniwalaan. Figure of speech lang yung mga sinabi niya. Hindi yun literal, mga ano lang yan. Hindi yan yung talagang mangyayari. Kaya nga, lininaw nga ni Pablo rito, sabi niya, ito'y isang misteryo yung sinasabi ko sa inyo. Reveal sa akin ng Holy Spirit na ito ang mangyayari pagdating ng panahon. At alam natin mga kapatid na we are in the last days. Bakit? Marami ng mga tao ang nag-turn away sa kanilang faith. Hindi ko alam kung naiinip sila, kung matagal silang naghihintay o nawawala na sila ng gana o naiinip na sila upang talikuran nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi katulad nga na sinabi ko kanina, nakakapangamba kung mawawala yung rapture sa equation, sa timeline ng Panginoon. Of course, maraming view yung rapture. May tinatawag na pre-tribulation. May tinatawag din tayong mid-tribulation. And post-tribulation. Ito yung 7 years na tribulation na mangyayari sa daigdig na kung saan si Antichrist ay magpapakilala. Hindi pa naman nangyayari yan lahat di ba? Wala pa hindi pa napapakita. Rumored na si Antichrist, hindi pa tayo pinagbabawalan makabili kasi sabi ng Bible, darating ang panahon na hindi na makakabili yung walang mark of the beast. Walang tatak, yung tinatawag na tatak. Pero, nagkaroon tayo ng pasilip nung pandemic. Hello? Nung pandemic, di tayo nakakabili nung wala kang ID, schedule, di ba?
Schedule lang pwedeng bumili every Monday, MWF. Sabi ko, posible rin pala sa Pilipinas. Kasi sa European, sa Western countries, ano na sila cashless na Ang binambabayad nila, yung mga credit card nila, yung mga cellphone nila, QR code. Sa atin meron na rin nun ngayon. Pero hindi pa kasing nung kanila. Kaya pag nag-impose sa kanila, mas mahirap bumili. Pag nag-reign na si Antichrist, sabi, lahat ng ayaw sumamba sa akin. Ayaw itakwil ang pananampalataya kay Kristo. Walang tatak, hindi na makakabili. Mas lalong mahirap sa kanila kasi automated lahat. Ano ka magbabayad ngayon? Cashless na. Sabi ko dati, sa Pilipinas siguro medyo mahirap yan ma-impose. Nung pandemic, na-impose. Linockdown nila, pati yung palengke. Sabi ko pwede pala. Pwede palang di ka na makabili ng gulay, kamatis, ng pagkain. Kasi ang makakapasok na lang yung walang ID. Ay, yung makakapasok na lang yung may ID, yung walang ID, hindi pwede. So napansin natin mga kapatid, meron ng mga trial, may mga sample na. Kasi hindi naman sila pwedeng mag-impose ng mga batas in the future kung hindi nila itatry muna. Hello? Lahat yan may tinatawag na feasibility study. Tatayo ka ng business, may feasib yan. Kung magkiklik ba, possible ba, pwede ba? O kaya kung alam mo talaga may business ka, magpag-aaralan mo muna, may visibility ka muna. Check mo muna kung magkiklik ba to. Ganun. So hindi sila pwede maglabas ng batas nang hindi tinetest. Kaya nga nung pandemic na test, na possible pala kahit sa pinaka third world country na katulad natin. Kaya gustong-gusto nilang i-cashless ngayon, i-cashless lahat, credit card lahat, kasi mas lalo nilang makokontrol. Hindi nyo ba napansin na lahat ng nangyayari sa daigdig natin napupunta na kung saan doon sinasabi ng Bible? Sabi ng Bible, yung third temple, pag naitatag na, lalabas na si Antichrist. Alam niyo ba ngayon na sa Israel, pinaplano nilang itayo yung third temple? Hindi tayo aware sa nangyayari, national. Yung mga digmaan na yan, bakit unti-unti yung mga bansa nagti-turn back sa Israel? Dati, sinusuportahan nila. Ngayon, tingnan niyo yung balita, hindi na. Lahat nakatalikod na sa kanila. At siguro nga itong last term ng presidente ng US, kasi malaking factor din yung nangyayari sa US ngayon Kasi kumbaga sila yung may hawak ng empire ngayon Sa buong daigdig, Amerika ang may hawak, kumbaga empire sila Kahit tayo, affected tayo kung anong policies ng US, affected tayong mga Pilipino. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Hindi. Hindi kayo aware? Policies sa states sa Amerika, affected tayo. Kung sinong nakaupong presidente doon, whether may takot sa Panginoon o wala, maapektuhan tayong mga Filipino. Kaya hindi lang dapat pinagpipray yung bansa, hindi lang natin pinagpipray dapat yung bayan ng Israel, pati US. Hindi nyo ba napansin na may parang may bigat, may something na mabigat ngayon sa damdamin, sa kalooban ng bawat mananampalataya? May parang bigat na hindi mo maintindihan. Lord, bakit? Compare sa dating mga panahon, ewan ko kung ako lang ang nakakaramdam o kayo wala lang. May something na paparating sa ating henerasyon na dapat nating paghandaan. Hello? Of course, hindi para takutin. Whether, sabi ko nga kanina, whether pre-tribulation, bago magsimula ang kahirapan sa daigdig, great tribulation, or bago, or during, in the mid, or after the tribulation, ang mahalaga mga kapatid, palagi tayong handa na humarap sa ating Panginoon. Sinabi ko nga last week, nung nakaraan, sabi nila, ngayon daw yung rapture, September 23. Anong date ngayon? 21. Mga 2 araw mula ngayon. Magbago-bago ka na. Whether bumalik man ang September 23 o hindi, ang mahalaga, handa tayo palagi.
Amen? Kasi kung walang rapture, kung hindi tayo maniniwala sa rapture, wala tayong dapat paghandaan. Sige, mag-inom ka muna ngayon. Ha? Kasi pwede ka naman bumalik pag malapit ka na mamatay, saka mo na lang tuwirin buhay mo. Alam niyo yun? O magbisyo ka, hit-hitin mo lahat na gusto mo hit-hitin. Pati tambutso ng truck. Hit-hitin mo na. Lubos-lubosin mo na. Wala ka namang paghahandaan. Saka ka na lang bumalik pag malala na. Yung lungs mo, raptured na yun, literal. Wala ka ng lungs. Saka ka na maglingkod sa Panginoon. Ganun ba yun? Kaya sabi ng Bible, palagi tayong maghantay kay Jesus. Kaya, yan ang sabi sa Amos 4:12, di ba? Mga batang verse, prepare to meet thy God. Araw-araw ng buhay mo, pagising mo, minuminuto, ihanda mo lagi sarili mo kasi baka mamaya niyan. Yun na yung panahon. Yung mga lolo-lola natin noon, yun na ang sinasabi, anak, maghanda ka. Apo, maghanda ka. Ngayon, wala na sila ngayon. Di ibig sabihin lang noon, lalong mas lumalapit na tayo sa tinakdang panahon ng Panginoon. Of course, walang makakapagsabi. Huwag kayong maniniwala, sabi ng Bible. Yung iba kasi mali, sabi kasi nung iba, darating na ang Diyos, ibenta nyo na lahat ng ari-arian nyo. Lahat ng kalabaw, baka nyo, bahay nyo. Tapos umakyat tayo ng bundok. Yun ang mali. Pwede ka namang maghantay sa bahay lang ba't kailangan mo pa ibenta yung ari-arian mo? Kung maiwan mo yan, ano naman? Hello? Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga tao. Maraming gumagawa niyan, mga kulto. Babalik na ang Panginoon. Ibenta nyo na lahat. Yung iba naman naniwala. Benta yung mga kalabaw, kambing, lahat. Sasakyan nila, yung mansyon nila, benta. Tapos umakyat sila sa bundok, nagantay sila doon. Wala naman nangyari. Ano pa nangyari tuloy? Marami tuloy na backslide. Di naman totoo yung rapture. Bakit? Sabi nung pastor namin, tagapagturo namin, rapture na daw, wala naman nangyari. Kaya nga sabi ni Lord, walang nakakaalam. Huwag mo nang alamin. Ang sabi ni Lord, paghandaan mo. Hello? Sinabi ba sa Bible na alamin mo kung kailan? Sabi ni Lord, huwag mo nang alamin. Paghandaan mo. Kasi pag inaalam mo, hindi nga pinapasabi ni Lord Hindi mahalaga na alamin natin, mga kapatid. Ang mahalaga, paghandaan natin palagi. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, the rapture is the next event, the calendar, in the calendar, before God re-enters the program for Israel. Rapture muna, after ng rapture, saka ni Lord ididil yung Israel. Sino mag-i-imagine na for hundreds of years na wala ang Israel sa mapa? Tapos ngayon, nag-reunite silang lahat. Nagkaroon uli ng bansang Israel. Sino mag-aakala? Kung hindi nakaprogram na lahat ng mangyayari sa Biblia. Di ba? Sino mag-aakala? Kung hindi totoo ang Bible, ba't nangyayari ang lahat ng to? At isa na lang sa mga revelation, sa mga prophecy ng Bible na hindi nagaganap, ito na lang rapture. Ang pinaka-event na hinahantay nating lahat. So whether you like it or not, mangyayari ito before the wrath, the judgment of God. Oo, mahal tayo ng Panginoon. God is love. Totoo yun. Pero God is also just. May justice ang Panginoon. Kaya lahat ng kamalian, lahat ng kabulastugan ng tao, lahat ng kasalanan na ginawa niya, parurusahan siya ng Diyos. Kung hindi siya magpapakumbaba at maglilingkod sa Kanya. Ano example natin katulad ng nangyari kila Lot? Di po ba? Bago durugin, wasakin ng Panginoon ang lungsod ng Sodoma at Gomora, niligtas niya muna si Lot, yung asawa niya at yung mga anak nila. Kaya nga lang, lumingon nga lang yung asawa ni Lot at kaya napahamak siya.
Kasi yung instruction, huwag kang lilingon. Habang tinutupok, naglalaglagan yung mga asupre doon sa syudad. Sabi ni Lord, huwag kayong lilingon kahit anong mangyari. Lumingon yung asawa ni Lot, namatay. Kaya napakahalaga ng instruction makinig ng instruction. Pag sinabi ni Lord, babalik akong muli, pakinggan mo yung instruction. Hello? Isa pa, si Noah. Bago palubugin ng Panginoong Diyos ang tubig sa mundo na malunod lahat ng lilikha, pero niligtas, sinecure niya muna sila Noah. At ang mga anak ni Noah, asawa ni Noah, mga manugang ba yung tawag doon? At ang mga hayop na kasama nila nag-survive. Nag-float. Di ba? Ganito yung mangyari sa rapture eh. Yung mga believers, mag-float sa langit, sa sky. Makikita yun lahat ng mga naiwan. Auntie ko yun na. Sama ako. Wala na. Kaya sabi nga ng Bible, mahiwaga eh. Pangatlong example natin, si Rahab. Linigtas si Rahab bago wasakin ng Jericho, bago patayin ang lahat ng naroon. So yung rapture, ganun din, same thing. Ililigtas muna ni Lord yung mga tapat na naghihintay sa Kanya bago yung parusa niya sa sangkatauhan. So, sabi ko nga kanina, if you don't believe in the rapture, do not expect na kasama ka sa rapture. Kung yung tao o yung denominasyon na hindi naniniwala sa rapture, huwag silang mag-expect na makakasama sila sa rapture. Tayong mga born-again Christian, firm ang belief natin sa Bible. Firm ang belief natin sa teaching ni Paul na mayroon rapture. Kaya kailangan palagi tayong maghanda. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians 4 verse 18, kaya nga, sabi ng verse, kaya nga, palakasin ninyo ang inyong loob ng bawat, o palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na ito. Palakasin nyo yung loob. Kahit down ka na, gusto mo na sumuko, ay hindi, kailangan magpatuloy ako. Patuloy akong maghihintay kay Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Kahit may karamdaman ka, kahit may sakit, palakasin mo yung loob mo na. Yung katawang lupa mo na ito, no, papalitan ng Diyos ng katawan na hindi na namamatay. Papalitan ng Diyos ng katawan na hindi na nangihina. Papalitan ng Diyos ng katawan na hindi na nabubulok. Papalitan niya ng katawan na makakapasok at makakasama sa presensya niya magpakailanman. Kaya yung rapture, hindi nakakatakot. Ito, in fact, dapat nga ma-excite tayo eh. Excited dapat tayo. Lord, sige na. Ha? Lord, mag-rapture na, excite. Ang problema, pag natatakot ka sa rapture, may mali sa'yo. Natatakot ka, baka maiwan ako, may mali sa buhay mo. Pero yung reality, hindi nakakatakot. Kailangan lang nating maghanda. Kapatid, habang buhay tayo, hindi pa huli ang lahat. Alam natin sa sarili natin, meron tayong kailangang ituwid. Ituwid na natin agad ngayon pa lang. Ihanda na natin ang sarili natin sa Panginoon. Huwag na tayong maghantay pa ng ilang panahon. Huwag na tayong maghantay pa ng ilang ano pang pagkakataon. Ngayon pa lang, mga kapatid, siguraduhin na natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Matuwid tayo. Sikapin natin sa abot ng ating makakaya. Tinuwid natin ang ating buhay. Hindi tayo perfect, oo. Pero alam at nakikita ng Diyos kung ano talaga ang laman ng ating puso. Nakikita ni Lord yung pagsisikap natin. Ang problema kung wala tayong ginagawa para ituwid ang ating buhay. At alam din yon ng Panginoon. Kaya nga, napaka-comforting malaman ng as a Christian, yung mga namatay na mahal natin sa buhay, ay hindi talaga sila nawala kung hindi darating ang panahon na makikita natin sila muli. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 8, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinitirhan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Malakas yung loob. Yung mga handa hindi natatakot mamatay. Yung mga handa hindi natatakot sa rapture.
Even sa persecution, hindi natatakot. Kasi mas alam nila na panandalian lang lahat ng nangyayari sa daigdig. At ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ay nasa kanilang mga kamay. Kaya, ito lalo ang mag-motivate sa atin mga kapatid na lalong ipangaral natin ang salita ng Diyos. Na malapit na siyang bumalik. Yung mga anak natin, ituro natin sa mga bata, anak, mag-faithful ka. Kahit mga bata, turuan natin na magtiwala sa Panginoon. Turuan natin na maghintay sa Panginoon. Diba? Turuan natin sila para sama-sama ang buong pamilya. Ayaw natin na yung tatay lang, yung nanay lang. Ayaw natin yung mga anak lang. Dapat buong pamilya natin ang makasama sa rapture. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng 1 John 3, verse 3, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap maging malinis, tulad niyang malinis. Kaya yung sinasabi ko kanina, maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon kahit anong oras, sikapin natin. Di ba? Ito lang ang masasabi natin mga kapatid, yung rapture, ito ang isang bagay na ayaw ma-miss ng Kristiyano. Kasi after ng rapture, grabe ng paghihirap. Pag naiwan ka sa rapture, hindi ko masisigurado sa iyo kung kakayanin mo ang dusa na naghahantay sa iyo para makasama pa rin si Lord. I believe pa rin after ng rapture kung yung tao maiwan. Ngayon, we are in the grace of God. Si Lord, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa tao, namatay siya para sa atin. Pero after the rapture, kailangan nang ipakita ng tao na mahal niya si Lord upang mamatay siya para kay Jesus. Baliktad na. Ngayon, hindi pa nangyari yung rapture. Nakita natin, because of the love of God, because of His grace, tayo ay may salvation. Pero after ng rapture, papatunayan mo na ngayon sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal para makasama ka sa second batch. Pero ang kabayaran na yon, yung buhay mo na. Either patayin ka, either i-torture ka, lahat na gagawin sa'yo ng mga antichrist, ng mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. At imaginein mo na lang yun. Kung ngayon pa nga lang nag-struggle ka na sa faith mo, how much more after ng rapture? Kung hindi ka makakasama dahil nagdadalawang isip ka sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, isigurado natin ang ating buhay sa Diyos. Sigurado natin. Kung ngayon pa lang, nahirap na tayo sa buhay, paano pag di na tayo makabili? At sabi ni Lord, if you take the mark, pag ikaw ay nagpatatak, wala ka ng pag-asa. Kasi binenta mo na yung sarili mo. Ipinagtatwa mo na si Lord. So pag nag-take ka ng mark of the beast after the rapture, or during, or kung anumang kahihinatnan, dahil debatable pa yan kung kailan pwedeng mangyari yung rapture. Wala nga nakakaalam. Kaya sabi ko, maging handa lang tayo palagi. Pero once na tinake natin yung mark of the beast, sabi ng Bible, wala nang pag-asa. Kaya nga mas naglulook forward tayo sa rapture. Ha? Yun ang talagang target natin na makasama tayo. Dahil yun ang pinaka-best way. Kaya nga mga kapatid, palagi tayong maghanda. Maging ready tayo. Kung ikaw hindi ka pa believers, kung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, huwag ka na magdalawang isip, maglingkod ka na sa Lord. Kasi kung namatay ka na wala si Jesus sa buhay mo, you'll end up in hell pa rin. At kung hindi ka man mamatay, datnan ka man na rapture, hindi ka makakasama sa rapture, ganun din yung kalalabasan. Pero kung si Jesus Christ nasa buhay mo, nasa puso mo, kahit na mamatay ka, meron kang buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, kung mag-rapture man, at sigurado makakasama ka dahil ibinigay mo yung faith mo kay Jesus. Kaya nga, i-recognize natin mga kapatid, we need a Savior. Kailangan natin mag-trust sa Panginoon. Jesus
can forgive us. Kahit ano pa yung past natin, kahit ano pa yung kasalanan natin, kaya tayong baguhin ng Panginoon. Gusto niya na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan kaligtasan. Sana hindi natin sayangin ang panahon at oras. Ngayon pa lang. Kung ikaw ay believer, manatili kang matuwid sa Panginoon. Kung meron kang nakikita na nagiging hadlang, alisin mo, baguhin mo. Sabi ni Lord, kung nagkukos ang mata mo ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Pag nagkukos yung kamay mo ng pagkakasala, putulin mo. Hindi ko naman sinasabing literal. Pero anong point ng Bible? Lahat ng nagkukos upang ikaw ay magkasala, putulin mo lahat ng connection sa kanila. Whether social media, cellphone, kung anong cause na nagkakasala ka, ha? Relationship na alam mong mali sa harapan ng Panginoon, lahat. Dahil gusto nating maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Sana hindi lumipas ang araw na hindi tayo handa. Oras-oras, minuto, paghandaan natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, rapture is real. Totoo ang pagmuling pagbabalik ng Panginoon. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi, even si Paul, even si John, ay nagpapatunay na muling babalik si Jesus. At ang tanong, are you ready? Handa ka ba? Hiniling ko tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama naming banal na nasa langit, Lord, salamat sa iyong banal na salita, Panginoon. Lord, tunal nga po na mahiwaga ang iyong salita. Panginoon, salamat na ito'y naihayag, Panginoon. Alam ko dahil gusto mo na maging handa ang iyong mga anak. Na hindi kami magpakakampante, Panginoon, sa buhay na ito. Na kailanman, Panginoon, naisin namin na kung kinakailangan, iwan ang lahat upang ihanda ang aming sarili, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. Lord, I pray, sana sa iyong mga anak, Panginoon, na hindi maging hadlang ang kanilang katayuan, hindi maging hadlang ang kanilang estado, Panginoon, na hindi na nila naisin, Panginoon, na makasama sa iyong muling pagbabalik. Lord, I pray na ihanda mo kami, Lord. Linisin mo po kami sa ang aming puso, ang aming buhay, ang aming pagkatao. Lord, hindi kami perpekto, Panginoon. Pero by your grace, Lord, tulungan mo kami na magsikap, Panginoon, na iwaksi, na alisin lahat ng bagay na nagpaparumi sa aming buhay. At yun ang gusto mo, Panginoon, na palagi kaming mag-anticipate, Lord, sa iyong muling pagbabalik. Palagi kaming mag-abang, palagi kaming maghantay. Maging masayahin kami sa pananalig dahil meron kaming pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Na hindi kami mawalan ng pag-asa. Nasikapin namin pasiglahin ang pananalig namin, Panginoon. Lord, salamat, Lord. Tulungan mo rin ang aming mga kapatid na nalilito, na nagdadalawang isip. Aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Tulungan mo na bigyan mo rin ng kaligtasan, Lord. Panginoon, hindi namin kailangan hindi ito dapat naming ikatakot, Panginoon. Ngunit ito ay dapat magsilbing babala sa amin na palagi kaming maging matatag at naghihintay sa iyo. Lord, the past few days, kung ikaw ay babalik, praise the Lord, hallelujah. Kung hindi, Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Isa lamang ang alam namin na ikaw ay totoong babalik talaga. Anumang oras, anumang panahon, anumang araw, it doesn't matter, Lord. Ang mahalaga, sa bawat oras na buhay na pinapahiram mo sa amin, ay palaging ikaw ang aming nasa isip at pinaghahandaan namin, Lord, ang aming buhay. Na kailanman, anumang oras, haharap kami sa iyo. Lord, salamat na yung pangako mo na babalikan mo kami. Kukunin mo kami, Panginoon, at makasama kami sa iyong presensya. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. O sino man po, Panginoon, ang wala pang pagkakilala sa iyo, hipuin mo ang kanilang puso.
kumilos ka sa kanilang buhay. Nawa ang mensahe na kanilang narinig, Panginoon, ay matanim sa kanilang puso. At ito'y magbunga, Panginoon, ng kabutihan mo. Salamat, Lord. I-bless mo rin sila, Lord. Bigyan mo sila ng opportunity to serve you, Lord. Salamat. I-bless mo lahat. Kami narito, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyo. Kahit ang mga kapatiran namin na kasama namin online, nanonood, Lord, i-bless mo rin sila, O God. Ikaw lamang po ang aming tinataas. And Lord, kami ay patuloy na maghihintay sa iyong muling pagbabalik. Salamat, Lord, na hindi kami mailigaw ng sino man, ng mga aral, Panginoon, na wala sa iyong banal na salita. Kung hindi, ang susundin naming aral, Panginoon, ay ang mga nakasulat sa iyong banal na kasulatan. Kaya Lord, ikaw lamang po ang aming tinataas, pinupuri at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.